Hello sa inyo! For today's ganap nga, ito nga yung cake ko nung isang araw. Bali, ito nga ay 2 steam cake, tapos may pa-silver effect nga siya dyang ganap. At ang ginamit ko nga dyan ay silver dust, pero hindi nga siya premium quality at hindi ko nga malaman kung saan ko ba ito nabili. So, pag nagdi-dilute nga ako dyan ng silver dust, ang gamit ko nga dyan ay gin. At medyo hindi talaga ako nagagandahan sa outcome niya, kaya naman nagtry nga akong gumamit ng oil pang dilute. Kagaya nga nung ginagawa ko sa premium quality na gold dust. At yan nga yun, kung mapapansin nyo nga, talagang smooth nga yung pagka-texture niya. Unlike nga dito sa gin na parang umuumuo talaga yung pinaka silver dust natin. At nung in-apply ko nga siya sa fondant ay kitang-kita talaga yung pagka-smooth niya. At wala ka nga makikitaan na buo-buo. Pero alam niyo ba, ang problema ko nga dito pagka nga oil yung gamit ko ay hindi siya natutuyo. O kaya siguro hindi ko lang talaga nagagawa ng mas ahead of time yung paglalagay nga ng gold dust or silver dust. Nasanay na rin kasi talaga ako na naglalagay talaga ako ng mga edible dust pagka nga yung fondant details ay ilalagay na nga sa cake. Especially yung mga fondant tape na ididikit nga natin sa body ng cake. Yun talaga yung usually na ilalagay ko nga muna sa body ng cake bago ko nga lagyan ng mga edible dust. Feeling ko kasi pagka nga may edible dust na tapos hahawakan mo siya ulit, baka matanggal at kumapit nga sa kamay mo, edi magdodobling brush nga tayo ng edible dust. Pero nasa sa inyo pa rin yun kung saan nga kayo mas madadalian. Pero para sa akin nga, ganun yung best way sa paglalagay nga ng edible dust. Lalo na nga kung kailangan nating idikit yung fondant details natin sa body ng cake. At going back nga dito sa cake, bali ayan nga, halos patapos na tayo. At ito nga yung sinasabi ko na pagka nga kailangan nating idikit sa body ng cake, ay talagang dumidikit talaga siya sa kamay. Lalo na nga kung oil yung gagamitin nating pang dilute. Pero hindi naman siya totally naaalis lahat. Pero nagkakaroon nga siya ng mark. Kaya for the brush ka nga ulit ng edible dust. Tapos pinaka-struggle pa talaga ay yung naka-gloves ka nga. Tapos magdidikit nga ng fondant detail sa body ng cake. Kaya naman for the hinay-hinay tayo at baka masanggi ng kamay natin yung body ng cake. Ay nako, yun yung pinakamahirap pagka may fondant details na tapos nasanggi natin. Mas mahirap mag-repair kasi nga may fondant details na. At halos patapos na nga tayo dyan. Tapos ang naging problema ko pa nga dyan, hindi ko na nailagay yung dedication na ginawa ko. Kasi medyo mahaba nga, kaya naman ang ginawa ko ay nag-melt nga ako ng white chocolate. Tapos nagsulat na nga lang ako at burnish ko na lang din ng silver dust. At ito na yung final look ng ating cake. Bali ang gamit nating fondant dyan ay syempre walang iba kundi ACC fondant. Tapos syempre yung frosting natin dyan ay ACC whipping cream. At proceed tayo dito sa padalawang order ko. Bali, ito nga ay number cupcake. Bali, sa isang pull apart number cupcake nga ay 10 pieces nga yung laman niya. Eh, bakit hindi nga 12? Hindi ko rin alam. Kasi nagtry ako ng 12 dati. Parang hirap na hirap akong bumuo ng number at medyo nalalakihan nga ako. Yung parang tipong luwag na luwag yung pinaka-cakeboard natin. At sa pagsusulat naman ay ito talaga yung pinaka-struggle nating mga baker. Ako kahit medyo marunong na nga ako magsulat ay talagang nagsusulat pa talaga ako sa hangin bago ko ituloy sa cakeboard. Lalo na nga pagka nga letter G, yung mga letter W, letter X, yan yung hirap na hirap akong isulat. Tapos ako pagka nga yung hindi talaga ako satisfied, yan ganyan binubura ko talaga at inuulit ko. Basta yung tip ko lang talaga sa pagsusulat ay press and release tapos more practice. Kasi pagka nakuha nyo yung technique na press and release, matututunan nyo talaga yung pagsusulat ng calligraphy. At ito na yung final look ng ating number cupcake. Super cute nga ng pagkakagawa ko din eh. Bali, nag-send nga lang si client ng damit na susuotin ni baby at syempre ginaya lang din natin.